death penalty. Maraming salamat po. Thank you very much, former Senator De Lima. Next on our list is Congressman Sendanya. Mr. Chairman, may I just interject for... First, is this yes. a short interjection? Yes, it's just in connection also with what Senator De Lima said and what Congressman Adjong... With the permission of Congressman Sendanya. Make it short, please, former Senator Trillanes. Yes, Mr. Chairman. With all due respect to Congressman Adjong, but he is working, he's working on the assumption that seryoso, honest to goodness yung war on drugs. As we found out and as what I presented a while ago, everything is a ruse. Lahat po yun ay pagpapanggap lang. Kaya nga hindi niya masagot yung mga justifications dahil drama lang nila yon. It's just a form of social control, matakot lahat, and it was very effective. Sinampulan si Senator De Lima, pinakulong na walang na fabricated charges, kaya wala na, kumaga umatras na lahat. So it was all about that, pero titignan nyo what happened after. Yung grupo niya, yung sindikato niya, sila Michael Yang, sila Pulong, Charlie Tan, started importing illegal drugs through the front door sa customs. Pero ang ginawa nila nung una, a few months nung start ng administration niya, binabasag nila yung mga shabu laboratory everywhere with the projection na seryoso sila sa illegal drugs, pero na nila lahat, in-import na nila through the front door. Ngayon, magkano ang presyo nung shabu at that time nung kanila tumaas? So, yung cartel nila ang nakinabang nung monopolization ng drug war. Kaya nga, sa galit niya, kunyari, sa pagpe-pretend niya ng galit siya sa illegal drugs, pero nung in-import yung 11 billion na shabu, yung 6.4 billion na shabu, then a few others na in-import, meron bang sinabihan si Duterte na kung sino yung drug lord behind it? Wala po. Tapos ito po yan. Sino po yung Customs Commissioner na nung time na yon? Si Faeldon sa 6.4, si La Peña nung 11 billion. 'Di ba? Pinadaan sa customs. Kung talagang galit na galit ka at hindi mo kasabwat yung nagpasok na yon, you should have hung these people kung talagang ganun siya magsalita eh. Pero anong ginawa po niya? Pre-promote niya. No? Pre-promote niya po ito. Prinoteksyonan niya kasi mga kasindikato niya. Then, here comes si Peter Lim, who was identified as one of the drug lords. Pero same triad nila Michael Yang, kaya hindi nila mapatay, pinaalis na lang. No? Kunyari, nung nape-pressure, finailan po ng kaso, pero anong ginawa ho? Dinismiss. Despite the evidence. Tapos anong ginawa ho dun sa prosecutor na nag-dismiss? Pre-promote na judge. We have documented all this. Kaya we followed yung sequence ho. Kaya hindi kami mabobola ng mga ganyang parang seryoso. At kaya ako maraming nalilito na parang talagang gusto niyang ayusin lang talaga yung illegal drugs. Pero hindi. Former Senator Trillanes, yes. Yes. Can we just... just one more point, Mr. Chairman. Yes, yeah. Ito na lang po. We're going Mr. Chairman, off tangent from from our discussion. If I may, Mr. Chair. Yes, Congressman Fernandez. Para to save time, no, Yes. Mr. Chairman, can we have the documents that na sinasabi mo a while ago? So, para lang po makuha namin yung lahat ng Yes. points that you have mentioned. I already submitted to the COMSEC yung When was this? just today, yung nung okay. present po. Alright, And, thank you. Kon po, yun po, as challenged earlier by Chairman Paduano, na pwede pong imbitahin yung AMLAC, but as I understand, hindi po exempted yung legislative inquiry because sinubukan na po namin yan. Pero exempted ang
impeachment. So lalabas po yan eventually din. Pero yung ombudsman po, when they investigated this, they asked the AMLAC, kasi meron silang MOA ng exchange of information, nakuha nila yung mga dokumento na yon, kaya nga po na-validate yung aming mga dokumento. At ang magpapatotoo po nito, yung tinanggal sa pwesto na si Deputy Ombudsman Arthur Carandang. You can also invite him. Pero ito po yan. Nakita nyo po kanina nung sinabi ni Chairman Suarez na kung pwede siyang pumirma, ano hong ginawa niya, nang gulo siya, no? Pero baka pwedeng ibalik natin dun sa issue na pipirma siya ng waiver. O baka ngayon, nagtutulog-tulugan naman ho. So, pwede po natin papirmahin ng waiver pa rin. Yes, Senator Trillanes, we'll get to that item later. So I gave you your chance to speak, and I will now recognize Congressman Sindanya. Yes, Congressman Sindanya. Thank you. May I Chairman. interrupt? Mr. Chairman, Just one moment. I was not sleeping. I was praying I hope for his soul. I hope I was included in your prayers, former President Nagdarasal po Duterte. ako. Hindi ako nagtutulog. Okay. Yes, Chairman Paduano. Mr. Chairman, since former Senator Trillanes has mentioned about the authenticity of such, and you mentioned the name of former Deputy Ombudsman Carandang. So, Mr. Chairman, I move that we will invite former Deputy Ombudsman Carandang on the next hearing, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. There's a motion that we Second. invite former Deputy Ombudsman Carandang. Any second? Duly seconded. Any objection? There being none, motion's approved. Thank you very much. Mr. Chairman, Congressman- I was informed by the COMSEC that the documents that this representation is asking is not a document. It's a video. No. This is the presentation. We got the same one. We can have it reprinted, Mr. Chairman. Yeah, with the permission of Chairman Yeah. Dan. We will give it. Let's recognize Congressman Sindanya, and then we'll move to the next matter, because he has been patiently waiting for his turn. Kaninang umaga pa yan nandito, so pagbigyan muna natin. Congressman Sindanya, bagong upo po itong kinatawan ng kanyang party list. So, of course, you have 10 minutes. You may proceed.